You're now episode 5, no? Episode 5 panglima ng Manhattan Dreams Come True channel, dito sa YouTube, no? Manhattan Dreams Come True is a educational and entertainment channel. At this panglima, no, the 5th episode, no, pag-usapan natin ang topic: side hustle is not the solution, no. Sa Pilipinas, pag sinabing side hustle, ang meaning nun sideline, no. Side hustle is not the solution, especially for overseas Filipino workers, OFW. Ito ang topic natin sa episode number 5. Kung hindi nyo pa napapanood yung episode number 1, isasuggest ko sa inyo pagkatapos nito, panoorin yung episode number 1 and other episode din. Doon sa episode number 1, nabanggit ko palagi, no, na yung episode number 1 is the introduction of the project 1 million peso chance of a lifetime for every OFW. Inintroduce namin yung Manhattan Dreams Come True project 1 million peso chance of a lifetime for every OFW. Sa pamamagitan ng programa nito, we want every OFW magkaroon ng at least 1 million peso, no? Yan po ang natin, goal, the vision and mission. At para mabawasan o mabura ang mga money problems natin, no? Pare-pareho po tayo na sa ibang bansa, alam na natin yan, no? It's a fact na patong-patong ang mga utang natin, kaliwat kanan ng mga expenses. Pagdating ng emergency, hindi natin alam kung saan tayo huhugot ng malaking pondo. And then, of course, yung tinatawag natin isang kain, isang tuka, no? Dollars na nga kinikita natin, hindi pa sapat. At the end of the day, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, wala pa rin tayong ipon, no? Walang laman ng alkansya, walang laman ng wallet. Kapos, no? Kaya wag po kayo aalis, no? Maiksi lang naman ang lahat ng episode, 10 to 12 minutes lang bawat episode. Malay nyo, ito na yung channel na to ang magbibigay ng panibagong pag-asa sa atin lahat. Kaya like us, follow us, and subscribe to this channel para lagi po kayo updated. Siya nga pala, ako po ang iyong abang lingkod, El Capitan Larry Chan, your life and career coach or consultant, no? And you're watching Manhattan Dreams Come True channel sa YouTube. So, straight na po tayo sa topic natin, no? Sideline or side hustle is not the solution para sa OFW. Pag sinabi nating side hustle, mas sikat po kasi yan para sa mga Pilipino ang salitang sideline. Alam nyo yan eh. I'm sure alam nyo na anong meaning ng sideline, no? Meron kayong trabaho, meron kayong business, pero gusto nyo pang kumita pa ng extra income. Yan po ang meaning ng side hustle or sideline, no? Nabanggit ko sa episode number 4 na yung business is not the solution for the OFW, no? Dahil maraming hindrances ang business. Pero alam nyo ba ang sideline or side hustle hindi rin po solusyon eh. Marami ding hindrances, no? Marami din pong hindrances. Marami din pong problema pagdating sa sideline or side hustle. Number 1 is, siyempre, ano ba ang company na sinasalian nyo, no? Most of the time, ang sikat na sideline is yung multi-level marketing, no?
or tinatawag na networking. Minsan ang tawag natin dun pyramiding, no? Sikat na sikat sa mga OFW at sikat na sikat po yan sa mga Filipinos, no? Ang networking, no? Or multi-level marketing. Hindi maiwasan na maraming sideline gumagamit po ng pyramiding, no? Para lumago ang business, no? At yan po ang isa sa mga uh, sideline na lagi natin nakikita sa labas. Okay? So, ano po ang company? Ano po ang sistema nila? Ako, dami kong sideline na pinasukan. Isa sa sikat na pinasukan kong sideline is yung company na Amway, no? Galing USA po yun. Okay naman po siya. Malaking company. Okay din po yung mga products niya. Pero ano po siya networking nga, pyramiding, multi-level marketing. So medyo may pagka-challenging din po siya, no? I will explain to you ano ang challenges ng multi-level marketing or networking. Yung tinatawag nating pyramiding business sa ibang pagkakataon. Pero ngayon sasabihin ko lang sa inyo na ang sideline na or side hustle is not the solution para sa OFW. Bakit po? No, ayan. I will go straight. First, big budget and investment. Hindi natin alam, no? Akala natin mag-sideline is easy, no? Hindi. Pag sumatotal mo, no, yung mga ginastos mo sa yung sideline, malaki din. Hindi nga lang millions, pero libo-libo pa rin, no, ang kailangan mo ng budget para makapagpatakbo ka ng maayos na sideline, no? Kay buy and sell, kay online business, no? Kahit ano po, no, na sideline. Pag pinagsama-sama mo yung mga ginastos mo, malaki pa rin, no? Mabigat pa rin, no? Yun sideline, no? Hindi po anong tawag doon, hindi po ito ay zero capital. Meron pa rin. Pangalawa, yung nga sinasabi ko, anong produkto? No, anong produkto ang the best pagdating sa sideline? Ang nakikita natin sa sideline kadalasan yung mga vitamins, minerals, coffees, mga lotion, mga pabango, mga alam mo na, mga ganyan ba? No, or mga damit, no? Yan ang mga kadalasan product, pero yan ba ay mga the best product ba para makapag ano tayo kumita, no? So yan po ang challenge ng sideline or side hustle. Time needed is long. Mahaba din ang oras ang kailangan dyan sa sideline. Hindi naman yan simpleng isang oras, isang araw sapat na. Kaya nga ang pagtatrabaho, ang hirap 8 oras, 12 oras, no? Sama overtime. Ang business din, kailangan din ng full time, no? Hindi mo pwedeng pabayaan at pabanjing-banjing. Lalo na ang sideline. Hindi rin po pwedeng banjing-banjing. Kailangan mo ng long hours dyan. Pag sinabong 30 minutes or 1 hour a day lang ang ibibigay mo sa sideline, duda ako nakikita ka. Duda ako nakikita ka. Okay? And then yung you need to give your best effort, no? You need to give your best effort. Hindi po pwedeng sinabi ko nga banjing-banjing lang. Kailangan bigyan mo ng ingat, no, tiyaga, no, para lumago ang sideline mo. Hindi mo pwedeng simpleng ganun lang, no? Parang sinasabing parang effort lang, no? Hindi pwede. Yan ang business ng sideline. Hindi mo pwedeng sinabing ganyan lang gagawin ko. Hindi. Kailangan talaga todo-todo din. Tapos sa sideline, no, kailangan din ng selling, no? Hindi mo pwedeng sabihin ng sideline wala kang ibebenta, no? Hindi totoo 'yun. Anong klaseng business na walang benta, no? Hindi pwede, hindi totoo ang business o sideline na walang benta. Kailangan meron. Kailangan
Yan ang kailangan ng selling. Yan ang ibig ko sabihin. Walang business o sideline na walang benta, na uupo-upo ka lang kikita ka. Kailangan. Okay? Kaya kung anong business sasabihin sa'yo na, o sideline na sabihin sa'yo na hindi kailangan na benta, niloloko ka na. And then last but not the least, inviting and recruiting. Ang inviting and recruiting actually is still selling. I will explain that in another episode. Kailangan pa rin ng business ng inviting and recruiting, no? Para makapagbenta ka. Ayun. So, ang selling, inviting, and recruiting, actually, ay iisa lang yun. Pag sinabi, hindi mo kailangan mag-invite, hindi mo kailangan mag-recruit, niloloko ka na naman ng company na nagbibigay ng sideline sa'yo. Hindi totoo yan. Kailangan mo ng sideline, kailangan mo rin ng benta. No, you need selling, and inviting and recruiting is still considered selling. Yan. So, sideline or side hustle is not the solution para sa OFW. Pero huwag kayong mag-alala. Manhattan is the solution. Kaya panoorin nyo ang episode 1 after this. Malalaman nyo ang detalye. Okay? Hanapin nyo rin sa comment section yung link sa akin messenger para makausap nyo ako agad-agad. At doon tayo mag-usap-usap para makaumpisa ka na kagad. Para makaahon na tayo sa kahirapan. God bless.